Pumalag na ang Senado sa umano'y pananakot at pambabastos ng China sa Pilipinas sa usapin sa West Philippine Sea, kung saan isang resolusyon ang isinulong para labanan ito. Pero ang ilang mga senador hindi daw pumirma. Kung sino-sino ito, alamin sa ating Politico Update. Kahit sino pang dayuhan, walang karapatang patahimikin ang mga Pilipino sa loob ng Pilipinas. Our house, our terms. This is not your country. Nakiisa na rin ang Senado sa pagkondena sa ilang opisyal ng China dito sa Pilipinas matapos manakot at mambastos ng mga ahensya ng gobyerno at opisyal ng Pilipinas kasunod ng pagtatanggol sa West Philippine Sea. Sa unang regular session ng Senado ngayong taon, hindi na pinalagpas ni Senador Risa Hontiveros ang pagkakataon para ihayag ang kanyang galit sa inasal ng isang banyaga sa loob ng Pilipinas. Hindi nila pwedeng sabihin kung paano tayo dapat mag-isip at mamuna. Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay ang interes ng bayan at teritoryo natin. No embassy gets to decide who among Filipino officials is qualified to speak on Philippine interests. Sinigundahan din ito ni Senator Erwin Tulfo. I rise today in defense of dignity, our national dignity. Spokesperson of the Chinese embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. Bago pa magsimula ang sesyon, abala na si Senador Kiko Pangilinan para himukin ang kanyang mga kasamahan sa Senado na pumirma sa resolusyon na magsasaad ng sentimiento ng Senado sa mga naging pahayag ng Chinese Ambassador sa Pilipinas laban sa ilang opisyal at ahensya ng Philippine government sa isyu ng West Philippine Sea. Kinukundina ng Senado sa nasabing resolusyon ang inasal ng Chinese Ambassador. Malinaw umano para kay Pangilinan na mga Pilipino ang ginagalit ng China sa mga tangka nilang ibahin o ilihis ang katotohanan sila ang nananakot at nananakit sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng Senador, hindi provocation ang pagdepensa ng Pilipinas sa mga karapatan sa bahagi ng karagatang malinaw namang parte ng nasasakupan ng Pilipinas. Umabot na ng 15 senador ang lumagda sa Senate Resolution. Hamon ni Tulfo sa China, igalang ang konstitusyon ng Pilipinas kung nais nila ng respeto mula sa mga Pinoy. Nanawagan naman si Senator Hontiveros sa mga Pinoy na huwag magpabola sa propaganda ng China. Hindi rin po ako papayag na ipinahihiya tayo sa sarili nating bahay. Hindi natin o hindi tayo papatahimikin sa sarili nating demokrasya. Sa dagat man o sa social media, hindi natin tatantanan ang unti-unting panghihimasok ng Chinese government. Nasa Pilipinas tayo at dito, Pilipino ang nasusunod. If you want respect from Filipinos, then respect our Constitution. Respect our officials, respect our freedom of speech, and respect the simple truth that this is not your country. Mr. President, the Filipino people are not afraid. We are not silent, and we will not be bullied, politely or otherwise. Sa 15 pumirma sa resolusyon na pagkondena sa ginawa ng mga opisyal ng Chinese Embassy, tanging si Senador Jinggoy Estrada lang ang mula sa minorya ng Senado. Ang mga kaalyado ni dating Pangulong Digong Duterte na sina Senator Rodante Marcoleta at Robin Padilla, mistulang pinagtanggol pa ang China. Sa mayorya naman, tanging si Senador Pia Cayetano ang hindi pumirma sa resolusyon.